Malakas na napasigaw si Jana. Nang saktong kalalabas pa lang niya sa rest house, ay isang malakas na putok ng baril ang narinig niya mula sa basement. Napasigaw pa siya habang hawak ang dalawang tenga. Walang pagsigilan takot niya ng sandaling iyon. Muntik na siyang mamatay kanina sa kamay ng mag-asawang Alvarez. Mabuti na lamang at biglang dumating si Ruben. Kung ano ang dahilan nito kung bakit siya iniligtas nito, ay hindi niya alam. Saka na lang niya yun aalamin kapag nakatakas at nagkita sila ulit ng lalaki. Muling inipo ni Jana ang kanyang lakas at saka tumayo uli at tumakbo. Wala siyang ibang mapupuntahan kundi ang masukal na gubat, kaya naman iyon na lang kanyang tinahak. Jana! Napatigil siya nang marinig niya ang sigaw ni Lucinda. Pagtingin niya sa likuran niya ay nakita niya si Lucinda na sa harap ng rest house habang may hawak na mahabang itak. Pulos dugo ang kulay puti nitong bestida. Hindi pa siya gaanong nakalayo, kaya nakikita niya ang galit sa mukha nito. Nakatingin ito sa kanya na parang gusto niyang pagpira-pirasuhin gamit ang hawak nitong itak. Bumalik ka dito, Jana. Hindi pa ako tapos sa'yo. Makinig ka sa mama mo. Hindi ikaw ang mama ko. Isa lang ang nanay ko at iyon ang taong pinatay mo. Naiiyak na po at nasigaw niya. Lapastangan. Walang utang na loob. Sabi nito at tumakbo ito sa direksyon niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Jana. Kailangan niyang makalayo sa nababaliw na si Lucinda, kundi katapusan na niya panigurado. Tumakbo siya ng tumakbo at hindi na lumingon sa kanyang likuran. Hindi na niya iniinda kung matapaman siya sa malaking ugat ng puno, basta tumatayo uli siya. Wala na rin siyang pakialam kahit masugatan siya sa matatalas na damo at mga tuyong kahoy. Ang nasa isip lang niya ay ang makaligtas. Hindi mo ako matatakasan. Mas lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo, ngunit napatigil siya dahil nang makalabas siya sa kasukalan ay ang rest house ang sumalubong sa kanya. Ibig sabihin ay umikot lang siya. Paano ba makakalabas sa impyernong lugar na ito? Babalik na sana si Jana sa kasukalan, ngunit nakita niyang papalapit na si Lucinda sa kanya. Tumatawang iwinawasiwat niya sa hangin ang hawak na itak habang sumisigaw na papatayin siya nito. Dahil wala namang pagpipilian, ay muling pumasok si Jana sa loob ng rest house. Naalala niya si Ruben. Nasa basement ito kaya doon agad siya nagtuong. Pagpasok siya sa basement, ay halos masok siya sa nakita niya. Wasak ang tiyan ni Ruben at labas na ang mga lamang loob nito. Si Alberto naman ay may tama ng balis sa tiyan at katulad ni Ruben ay patay na rin ito. Lalabas na sana siya ngunit narinig na niya ang mga yabag ng paa ni Lucinda. Naghanap siya ng matataguan sa basement ngunit wala naman siyang makita. Hanggang sa matamaan ng mata niya ang baril ni Ruben. May katabi itong 5 bala. Nagmamadali na kinuha niya ang baril at inilagay doon ang mga bala. Hindi siya marunong gumamit niyon pero bahala na. Kailangan niyang gawin ito para mabuhay. Pumwesto siya sa may likod ng pintuan para hindi siya agad makita ni Lucinda oras na pumasok ito. Diyos ko, tulungan niyo po akong malampasan ito. Dalangin pa ni Jana habang mahigpit na hawak ang baril. Jana, alam kong nandito ka. Naghahatid ng kilabot para kay Jana ang boses ni Lucinda. Naramdaman niya na huminto ang ginang sa may bungad ng pintuan. Doon na siya lumabas sa pinagtataguan at buong tapang na itinutok ang baril sa mukha ni Lucinda. Jana, gulat na tura nito. Papatayin mo ba ang mama mo? Biglang nanginig ang boses nito. Hindi ikaw ang nanay ko. Sigaw niya sabay kalabit ng gatilyo ng baril. Pumutok ang baril kasunod ng pagtama niyon sa mukha ni Lucinda. Wasak ang mukha na bumagsak si Lucinda. Hindi na napigilan ni Jana ang mapahagulhol ng iyak. Kahit paano ay masama ang loob niya na pumatay siya ng tao. Tila nauupos na kandila na napaupo siya habang hawak ang baril. Ngunit may kasiyahan siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil buhay siya at nakaligtas. Tapos na, sa wakas. Sumisilip na sa silangan ng araw ng marating ni Jana ang mabatong kalsada. Sa wakas makalipas ang halos 1 oras na paglalakad sa kakahuyan ay nakalabas na siya roon. Dala pa rin niya ang baril. Hindi niya alam ngunit baka magamit na niya ang bagay na yun. Wala sa sarili na nanghihina na nakapaupo na lang siya sa gilid ng kalsada habang nakayuko. Umaasa siya na may sasakyang dadaan at papaskasihin siya o tutulungan. Hindi nagtagal ay isang ugong ng kotse ang kanyang narinig pero dahil sa labis na pagod ay hindi na niya yun tinignan. Nanatili siyang nakayuko. Tumigil yun sa harapan niya at doon lang niya iyon tinignan. Alam niyang kotse iyon ng isang pulis. Isang lalaking nasa edad ng 50 ang mula roon. Tama nga siya sa naisip niya dahil nakasuot ng uniforme ang pulis na lalaki. Anong nangyari sa iyo? Kailangan mo ba ng tulong? Tanong nito. Tulungan mo ako. Nahihirapan na tumayo si Jana. Biglang nalabo ang kanyang mga mata at nawalan siya ng ulirat. Sumalubong sa kanya ang tila walang hanggang kadiliman.
Nagising si Jana sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Puro puti ang paligid at wala siyang makitang kahit na ano. Naglakad-lakad siya hanggang sa may makasalubong siyang magandang babae na kasing edad niya lang siguro. Huminto ito sa harapan niya at ngitian siya. Anong lugar ito? Agad na tanong niya. Hindi na iyon mahalaga. Ang gusto ko lang ay magpasalamat sa Jana. Sa wakas matatahimik na rin ako. Maraming salamat. Ha? Hindi kita maintindihan. Sino ka ba? Pamilyar sa kanya ang mukha nito, pero hindi niya matukoy kung sino ito. Sige, aalis na ako. Ngumuti uli ito at naglakad na palayo sa kanya. Sandali. Natigilan siya nang bigla niyang maaalala kung saan niya ito nakita. Sa picture na dala ni Lucinda doon sa basement. Angelica. Nangingiting sambit niya habang sinusundan ang papalayong babae. Halos walang patid ang luha ni Jana nang ikwento niya sa pulis ang lahat-lahat ng nangyari. Walang labis, walang kulang. Walang kasinungalingan. Matyaga namang nakinig ang pulis sa kanya habang nagsusulat ito sa notebook nito. Mabuti na lang pala at ako ang nakakita sa iyo, Iha. Makahulog ang sabi ng pulis sa kanya. Nagtataka na napatingin siya dito. Para kasing may ibang ibig sabihin ang sinabi nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Wala. Ibig sabihin ay ligtas ka na. Teka, gusto mo pa ba ng kape? Sige po. Maiwan muna kita dito. Pagtayo ng pulis ay napatingin si Jana sa pangalan nito na nakalagay sa dibdib nito. SPO4 Alvarez R. Binasa niya sa kanyang isip. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jana sa pangalang kanyang nabasa. Naalala na bigla yung sinabi sa kanya ni Lucinda at Alberto na kamag-anak ng mga ito na tumulong sa dalawa para kidnapin ang mga pumatay kay Angelica. Hindi kaya... Mabilis na tumayo si Jana at kinuha ang baril na nakapatong sa isang lamesa sa lid na iyon. Alvarez, tawag niya sa pulis na papalabas na sana. Paglingon ito ay binili niya ito at tinamaan ito sa leg. Walang buhay na bumagsak ito at muling nilisa ni Jana ang lugar na iyon. Masakit na ang tama ng sikat ng araw sa balat ni Jana, pero hindi pa rin siya humihinto sa paglalakad. Kumakalam na ang sikmura niya, pero hindi na niya yun iniinda. Wala na rin siyang pakialam kung saan siya dalhin ang kanyang mga paa. Sa dami ng nangyayari simula kahapon, ay parang mababaliw na siya. Hindi na kayang hawakan ng utak niyang lahat ng iyon. Biglang natigilan si Jana ng isang pamilyar na sasakyan ang nakita niyang paparating. Iyon ang sasakyan ng mga Alvarez at sigurado siyang sakay niyon sina Felina at Homer. Pumagit na siya sa dan at dalawang sunod na pinaputukan ang harapan ng van. Nagpaekis-ekis ang takbo niyon hanggang sa bumanggayon sa isang puno na nasa gilid ng daan. Nang tingnan ni Jana ang sakay niyon, ay nalaman niyang sina Felina at Homer na kapwa may tama ng barilang dalawa. Sa noo si Homer habang sa mukha naman si Felina. Magkita-kita na lang kayo sa impyerno ng amo ninyong demonyo. Anya pa at muli siyang naglakad. Makalipas ang 15 taon, may kaba sa dibdib na pumasok si Althea sa malaking mansyon na iyon habang hawak siya sa braso ng magandang ginang na muntik na siyang mabangga kanina ang sasakyan nito. Napakaganda ng bahay ng babaeng iyon at halatang mamahalin lahat ng gamit. Si Althea ay isa lamang sa dandaang kabataan na pulubi na namamalimos sa kalakhan ng Maynila. Simula ngayon ay dito ka na maninirahan, Althea. Nakangiting sabi ng ginang sa kanya. Ano po? Gulalat na bulalas niya. Inaampo na kita. Maganang loob sa iyo, Althea. Isa mo mag-isa lang ako dito. Walang anak, walang asawa. Kaya sana ay pumayag kang maging anak ko. Hayaan mo. Lahat ng karangyaan ay bibigay ko sa iyo. Pangako. Masayang tumango si Althea. Pagkakataon na niya yun para makatikim ng magandang buhay na matagal na niyang inaasam. Sige po, payag po ako. Mama, ano nga po palang pangalan niyo? Jana, tawagin mo akong Mama Jana. Salamat naman at pumayag ka, Althea. Hindi ka magsisisi na pumayag kang maging anak ko. Salamat din po. Wala na rin po kasi akong mga magulang. Hindi ko na alam kung buhay pa ba sila o hindi na. Isang magandang advance gift ito para sa akin. Next week kasi ay birthday ko na. At ang gusto ko ay sumama ka sa akin doon sa rest house ko sa Rizal, Althea. Talaga po, ang saya naman. Hindi pa po kasi ako nakakapunta ng Rizal.